Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. 39 na taon na ang nakalilipas nang gumawa ng kasaysayan ang Pilipinas matapos ang tinaguriang Bloodless Revolution na nagwakas sa halos 2 dekada ng diktadurang Marcos Sr. Sa taong ito, hindi holiday ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, pero hindi nagpatinag ang libo-libong Pilipino, kabilang ang mga kabataan, upang makiisa sa pagkilos. Dala nila ang mensahe ng pagbabago sa makabahogong panahon. Mula sa EDSA Shrine sa Quezon City, may balitang A to Z si Ian Maghanoy. Ian. Barbie, ngayon nga ginugunita ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kaya isang malawakang kilos protesta ang inilunsad dito sa People Power Monument sa EDSA kaninang hapon. Pasado 3:00 ng hapon nang tumulak ang iba't ibang civilian at religious groups sa EDSA People Power Monument upang sariwain ng isa sa pinakamahalagang kabanata sa kasaysayan ng bansa, ang mapayapang pagkilos ng mga Pilipino na siyang nagpatalsik sa diktadoryang rehimen ni Marcos Sr. noong 1986. Pero sa halip na non-working holiday tulad noong mga nakaraang taon, idineklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang February 25 bilang isang special working day, bagay na binabatikos ng mga progresibong grupo bilang hakbang umano ni Marcos Jr. na burahin ang alaala ng EDSA. I think more than 10 years na pagsisikap na mag-seed ng historical distortions and disinformation. That's what they're doing now. Hindi na siya non-working holiday. Siguro sa susunod, hindi na talaga siya holiday at all hanggang sa maging irrelevant na siya sa mga tao. Depensa naman ng Malacanang, hindi naman dinidiktahan ng publiko na huwag makilahok sa commemoration activities. They are given the freedom to do that. There is encouragement to people to commemorate. Ang ilang paaralan tulad ng De La Salle University at UP Diliman nagsuspindi na lang ng klase para sa komemorasyon ng EDSA People Power, habang ang mga mag-aaral naman ng Polytechnic University of the Philippines, dahil hindi nagsuspindi ng klase ang kanilang universidad, nagdaos ng class walkout upang makilahok sa protesta. Hindi dahil wala kami doon, kalimutan na lang tayo. Lalo na at may mga kasalanan na patuloy na hindi pinagbabayaran. We were able to oust yung diktador. And we all know that it's Marcos Sr. And napakahalaga niya ngayon, especially because elections are coming and yung anak niya, yung presidente natin ngayon. Marcos Sr. Sa kabila ng no work, no pay advisory ng Labor Department sa araw na ito, sa pagtataya ng Quezon City Police District ay umabot pa rin sa 5,000 ang nakiisa sa kilos protesta. Ang kanilang sigaw ngayon, singilin at panagutin sina Marcos Sr., Marcos Jr., former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Payapang-payapa po, maganda po yung pagkakalatag ng ating security, maganda po yung koordinasyon na ginawa po natin sa bawat agency. Barbie, pasado 5:00 nga ng hapon nagtapos ang malawakang kilos protesta dito sa EDSA People Power Monument. Kaya kung mapapansin niyo sa aking likuran ay wala nang bakas na mga relihista, kundi ang bakas na lamang ng mabigat na daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng EDSA. Naasahan naman sa March 8 ng sunod na malawakang kilos protesta na ilulunsad ng mga progresibong grupo. Maraming salamat, Ian Maghanoy.